Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today we have gathered here those who were sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayong araw po, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang purihin po ang pangalan ng Panginoon. By the grace of God, we were able to finish the Batch 1 Summer Retreat successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong Batch 1 na Summer Retreat. Please help them duly born again, the brothers and sisters, to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakuusap, tulungan niyo po yung mga bagong naipanganak na muli ng mga brothers and sisters na sila po ay makapanatili sa iglesia at makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. We are praying for incoming our Batch 2 Summer Retreat. Dinadalangin po namin yung paparating po namin ng Batch 2 na Summer Retreat. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors so that they will have a chance to listen to the God's Word. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na imbitahan po yung aming mga kapamilya at ng mga kaibigan upang sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makapakinig po ng salita ng Diyos. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So let us have one mind, cooperate one another in order to evangelize many lost souls through this summer retreat. Kaya nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang kami po ay makapag-evangelize sa maraming ligaw na kaluluwa sa pamamagitan po ng Summer Retreat. Today also there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw po, meron po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, pakusap tulungan niyo po sila na sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito. Ang banal na Espiritu nawang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Marcos chapter 7. Buksan po natin sa Biblia, sa Marcos chapter 7. From verse 31 to 37. Magmula po verse 31 hanggang 37. Marcos Kapitulo 7, mula versikulo 31 hanggang 37. Sa Marcos po, chapter 7, magmula po verse 31 hanggang 37. Okay, babasahin ko po. Pagkatapos, siya'y bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang lupain ng Decapolis. Dilanan nila sa kanya ang isang bingi at may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakausapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inilayo niya ng bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tenga, siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, na nangangahulugang mabuksan. Agad nabuksan ang kanyang mga tenga, nakalagang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Inutusan naman sila ni Jesus na huwag nilang sabihin ito kaninuman. Ngunit habang lalo niyang ipinagbabawal sa kanila, lalo namang masigasig nilang ipinamamalita ito. Sila'y labis na namangha na nagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay, kanya pang ginagawang makarinig ang bingi at pinagpapagsasalita ang pipi. Okay, today we are going to think about this Mark chapter 7 from verse 31 to 37. Ngayong araw po, pag-iisipan po natin yung patungkol po dito sa Marcos chapter 7, simula po verse 31 hanggang 37. The title of today's sermon is Ephata. Ang pamagat po ng sermon po natin ngayon ay Ephata. Do you know what is the meaning of the Ephata? Alam niyo po ba kung ano po yung ibig sabihin ng Ephata? Yeah, as the Bible says, verse 34, Ephata means be opened.
Kaya gaya po ng sinasabi na Biblia, doon po sa verse 34, ibig sabihin po ng ephata, mabuksan. After we listen to the sermon, at least we should remember what is the title of the today's sermon. Kaya pagkatapos po natin makapakinig ng sermon, dapat po ay matandaan po natin kung ano po yung pamagat ng sermon. Because sometimes when we ask some brothers and sisters after they listen to the sermon, do you know what's the topics of the sermon today? They were not able to remember. Dahil kuminsan po, kapag tinatanong po natin yung ilang mga brothers and sisters, alam mo ba kung ano yung mga paksa ng sermon ngayon? Wala po silang naisasagot. Yeah. What is the topic of today? Ano po yung paksa po natin ngayong araw? Yeah, epatha, meaning open, be opened. Ang ibig sabihin po nito ay mabuksan. According to this story, Jesus Christ, he passed the Decapolis and also he visited the Tyre and Sidon, and then Jesus Christ opened the ears of the deaf. Kaya ayon po sa kwento po na ito, si Jesus po siya po ay bumalik mula po sa lupain ng Tiro at tinahak niya po yung lupain ng Decapolis at siya po ay nagpagaling ng isang bingi na may kapansanan po sa pagsasalita. If you read the Bible, you will come to know there are many stories. Jesus Christ opened the eyes of the blind and also Jesus opened the ears of the deaf many times. Kung babasahin niyo po yung Biblia, marami pong mga kwento na kung saan si Jesus po ay binuksan niya po yung mga mata ng bulag at binuksan niya po yung mga tenga po ng mga bingi. Yes, we need to think about why Jesus Christ opened the eyes of the blind and also opened the ears of the deaf. Kaya kailangan po nating pag-isipan kung bakit po binuksan ni Jesus yung mga mata po ng mga bulag at yung mga tenga po ng mga bingi. Yes, there is a very important the spiritual meaning. Opo, meron po itong mahalagang espiritual po na kahulugan. Before we get salvation, all the people, we are spiritually blind and also spiritually deaf. Bago po natin matanggap yung kaligtasan, lahat po ng mga tao, tayo po yung mga espiritual na mga bulag at espiritual po na mga bingi. But Jesus Christ opened our eyes and ears so that we were able to hear the voice of the God and also we can see the spiritual things. Ngunit si Jesus po, binuksan niya po yung ating mga espiritual na mga mata at yung ating mga tenga upang marinig po natin yung tinig ng Diyos at makita po natin yung espiritual po na mga bagay. So today, we are going to think about, according to this passage, so through the epatha, we will get some important lessons. Kaya ngayon po, atin po itong pag-iisipan at sa pamamagitan po ng ephata, makakakuha po tayo ng mahalagang aral. First, let's look at verse 31. Una po, tignan po natin sa verse 31. Again, departing from the region of Tyre and Sidon, he came through the region of the Decapolis to the Sea of Galilee. Pagkatapos, siya'y bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang lupain ng Decapolis. First, we need to understand where is the exact location of this Decapolis and also Tyre and Sidon. Kaya una po, pag-iisipan po natin kung saan po yung eksaktong lokasyon po nito pong Decapolis at nung Tiro at nung Sidon. Decapolis, it is the combined word, tekar plus and polis, from the Greek word. Teka means is the 10, and the polis means cities. So it means the 10 cities, Decapolis. Kaya yung Decapolis po, ito po ay dalawang salita na pinagsama sa salitang Griego. Yung Deca po, ibig sabihin po nito ay 10, at yung polis na naman po ay lunsod, kaya ito po ay 10 lunsod. Tyre and Sidon, this place is known from the Sea of Galilee. It is around 55 kilometers to the northern part. Kaya yung Tiro naman po at Sidon, ito po ay kilalang lugar mula po sa dagat ng Galilea. Ito po ay doon sa bandang norte. Usually, Tyre and Sidon, Gentiles, they were staying there, not the Jewish people. Kadalasan po doon po sa Tiro at sa Sidon, doon po nananatili yung mga Hintil, hindi po yung mga Hudyo. So through the ministry of the Jesus Christ also healed some the sickness, deaf and blind for the Gentiles also. Kaya sa pamamagitan po ng ministeryo po ni Jesus, siya rin po ay nagpagaling po ng mga may sakit at yung mga bulag at yung mga bingi.
So if you look at the above part, the verse 26, Syro-Phoenician, the woman, when she asked her daughter, who was the demon possessed, at the time, Jesus Christ also healed the demon possessed woman, the daughter of the daughter who was demon possessed. Kaya kung titinan niyo naman po dun po sa verse 26, yung isa pong babae na isang Syrophenisa, siya rin po ay nakiusap kay Jesus na palayasin po yung demonyo sa kanya pong anak na babae at pinagaling po ito na Jesus yung kanya pong anak na babae. Yeah. That was the also reason of the Tyre and Sidon. Kaya yun po yung dahilan ng kung bakit po siya pumunta doon sa lupain na Tiro at na Sidon. So if you look at Matthew chapter 11, Jesus also compared with the Chorazin and the Bethsaida with the Tyre and Sidon. At kung titignan nyo naman po sa Mateo chapter 11, ikinumpara naman po ni Jesus yung lupain po ng Chorazin at ng Bethsaida. Let's open the Bible, Matthew chapter 11, verse 21, 22. Tingnan po natin sa Mateo chapter 11, sa verse 21 at 22. Verse 21 and 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag ka, Chorazin, kahabag-habag ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. Yeah, woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, for if your mighty works which were done in you and had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. So what does it mean? Yeah, Jesus Christ already performed so many miracles and signs in the Chorazin and also Bethsaida, but their heart was very strong and then hardened. That's why they didn't believe the Jesus Christ. Kaya po dito po sa Bethsaida at sa Chorazin, sa katunayan si Jesus po ay gumawa na po ng makapangyarihang gawa, ngunit yung mga tao po dito, yung kanila pong puso ay matigas at hindi po sila nakinig kay Jesus. But the people who were staying in the Tyre and Sidon, they were Gentiles, but they believed in Jesus. Ngunit yung mga tao po doon po sa Tiro at Sidon, sila po ay mga hintil, ngunit sila po ay nanampalataya kay Jesus. So today, through this story of the Ephatha, we will also think about the important lessons. Kaya ngayon po, sa pamamagitan po ng Ephatha, makakakuha po tayo ng mahalagang aral. Okay, let's go back to the Mark chapter 7. Balikan po natin sa Marcos, sa chapter 7. From verse 32, 34, babasahin ko po. Dinalan nila sa kanya ang isang bingi na may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakausapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inalayo niya ng bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tenga. Siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephatha, na nangangahulugang mabuksan. Usually, the deaf, they cannot hear. That's why they cannot also speak properly. Kaya kadalasan po, doon po sa mga bingi, hindi po sila nakakarinig, kaya hindi rin po sila nakakapagsalita na maayos. Yeah, if someone is deaf, he is also mute. Kaya kapag yung isang tao po ay bingi, siya rin po ay hindi po nakakapagsalita. Here, verse 32 says, Then they brought to him one who was deaf and had the impediment in his speech, and they begged him to put his hand on him. Kaya dito po sa verse 32, dinala nila sa kanya ang isang bingi at may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakausapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. Yeah, think about the life of this man, the deaf, and he was not able to speak also properly. Kaya pag-isipan niyo po ito, yung buhay po nitong isang bingi at siya po ay meron din pong kapansanan sa pagsasalita. Yeah, in our life, if we cannot hear, it is very inconvenient and also there might be a lot of difficulties. Kaya maging sa ating pong mga buhay, kung tayo po ay mga bingi, napakarami pong mga kahirapan. That's why the Jesus Christ
he had a compassion on this the deaf, and then he healed this the deaf. Kaya nga po si Hesukristo, siya po ay nahabag dito po sa binging taong ito at pinagaling niya po ito pong bingi. Verse 34, looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephphatha, that is, be opened. At dito po sa verse 34, pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephphatha, na nangangahulugang mabuksan. Okay, first, we are going to think about the Ephphatha of ears. Kaya una po, pag-iisipan po natin ang Ephphatha na mga tainga. Here in this chapter, in this story also, Ephphatha means be opened. The deaf, he was not able to hear, but when his ears were opened, he was able to hear. Kaya po dito po pag-isipan po natin, yung bingi po hindi po siya nakakarinig, ngunit nung sinabi po yung Ephphatha, nagawa niya pong makarinig. According to the Old Testament, it is already prophesied that Jesus Christ will come to this world and then he will open the eyes of the blind and also he will open the ears of the deaf. Kaya ayon po sa Lumang Tipan, si Hesukristo po ay pupunta dito po sa mundong ito upang buksan po yung mga mata ng bulag at buksan po yung mga tenga po ng mga bingi. Yeah. Let's open our Bible, Matthew chapter 11. Buksan po natin sa Mateo chapter 11. Matthew chapter 11, verse 5. Sa Mateo po, chapter 11 sa verse 5. Verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binuhay, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Yeah. So Israelite, they were waiting for the appearance of the Messiah who was prophesied in the Old Testament. Kaya po yung mga Israelita, sila po ay naghihintay sa pagpapakita po ng Mesiyas doon na ipinakita po sa Lumang Tipan. So, if you look at verse 2 and 3, and when John had heard in prison about the works of Christ, he sent two of his disciples. Yeah, he sent his disciples. And verse 3, and said to him, Are you the coming one, or do we look for another? Kaya dito po sa verse 2 at sa verse 3, nang marinig po ni Juan sa bilangguan ng mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba? Yeah, what does it mean? John the Baptist. Yeah, he also would like to know Jesus is really the Messiah who was prophesied in the Old Testament. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Si Juan na tagapagbautismo, gusto niya rin pong malaman na kung si Jesus po, siya po yung Mesiyas na ayon po dun sa Lumang Tipan. So when the two disciples of the John the Baptist, they asked, what was the answer of the Jesus? Kaya po na nagtanong po yung dalawang alagad po ni Juan na tagapagbautismo, ano po yung naging sagot po ni Jesus? Verse 5, the blind see, and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, that the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay milong binuhay, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Yes, when Jesus Christ came to this world as a Messiah, He will do this kind of the works. Opo, nang si Jesus po ay pumarito po sa sanlibutan ito, ginawa niya po yung mga gawain po na ito. Yeah, that's why Jesus Christ opened the eyes of the blind and also opened the ears of the deaf, and He cleansed the leper. Kaya nga po si Jesus, pinagaling niya po yung mga bulag at yung mga bingi at kanya pong nilinis yung mga ketungin. Yeah. So, first, this is very important. Ephphatha of the ears. In order to get salvation, our ears should be open. Kaya ito rin una po, ito po ay napakahalaga, ang Ephphatha na mga tenga, para po maunawa natin yung kaligtasan, dapat pong mabuksan yung ating mga tenga. Yeah, according to the Bible, the Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Kaya ayon po sa Biblia, sa Roma chapter 10 sa verse 17, kaya't ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. How can we have a faith? If we don't hear the word of God, we cannot have the faith. Kaya paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi po tayo makakapakinig ng salita ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya? While we are listening to the word of God, by the help of the Holy Spirit, we will realize what is the truth. Habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, mauunawaan po natin yung katotohanan. And by the help of the Holy Spirit, the dead spirit will live again through the true gospel. At sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, yung ating pong patay na espiritu ay muling mabubuhay sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo. Yeah, John chapter 5, verse 25. Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. Kaya ayon po sa Juan, chapter 5 sa verse 25, katotohanang sinasabi ko sa inyo na dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. We know all the people, when we were born in this world, we are spiritually dead because we are the descendant of Adam. Alam po natin na tayo po mga tao dito po sa sanlibutan, nang tayo po ipinanganak na espiritual na mga patay dahil po kay Adan. In the Garden of Eden, God already told Adam, you shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil. In the day you eat of it, you shall surely die. Doon po sa halamanan ng Eden, sinabi na po ng Diyos kay Adan na huwag kang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. But Adam and Eve, they were tempted by the Satan, and they ate the fruit of the knowledge of good and evil. Ngunit si Adan at Eva, sila po ay natokso ni Satanas at kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. As a result, their spirit were dead. Kaya bilang resulta, yung kanila pong espiritu ay namatay. All the people, we are the descendant of Adam. Lahat po tayong mga tao, tayo po ay mga inapo ni Adan. Yeah, that's why when we were born, we are also spiritually dead. Kaya nga nung tayo po ay ipinanganak, tayo rin po ay espiritual na mga patay. If we are spiritually dead, we cannot hear the voice of the Son of God. Kung tayo po ay espiritual na mga patay, hindi po natin maririnig yung tinig po ng anak ng Diyos. Yeah, we cannot realize the real meaning of the Word of God. Hindi po natin maunawaan kung ano po yung tunay na kahulugan ng salita po ng That's Diyos. why our ears should be open. Kaya nga po yung ating pong mga tenga ay dapat po na mabuksan. Yeah, so the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. Kaya po yung patay, maririnig niya po yung tinig ng anak ng Diyos at yung makarinig po ay mabubuhay. Since we get the salvation, we also should hear the Word of God continuously. Pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, dapat din po nating marinig yung salita po ng Diyos ng patuloy. Yeah, we can say the born-again Christian, the year of their spiritual ear was open. That's why they can distinguish what is the real truth and what is the wrong teachings. Kaya po yung mga tunay na born-again Christian, masasabi po natin, dahil nabuksan po yung kanilang espiritual na mga tenga, magagawa po nilang makilala kung ano po yung katotohanan at yung maling katuruan. Okay, let's open the Bible. Job 34, verse 3. Tingnan po natin sa Job, chapter 34, sa verse 3. Job chapter 34, verse 3. Sa Job po, chapter 34, sa verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, sapagkat ang tenga ang sumusubok sa mga salita, gaya ng ngalangala na sa pagkain ay lumalasa. Yeah. With our tongue, yeah, we can taste of the food, right? Whenever we eat some food, it is delicious. It is very sweet, or it is bitter. Yeah, we can taste of the food. Kaya po sa pamamagitan po ng ating mga bibig, magagawa po nating malasahan kung yung pagkain po ay masarap, kung ito ba ay matamis o mapait, kaya nagagawa po natin ito na malasahan. Yeah, like this, our ear, also the ear, test the word. Kaya kagaya po nito, yung tenga, ito po yung sumusubok sa mga salita. Before we get salvation, yeah, we were not able to distinguish
which is the right word or wrong from the Bible. Kaya bago po natin matanggap yung kaligtasan, hindi po natin magawang makilala kung ano po yung tamang salita at yung maling katuruan sa But Biblia. when you get the salvation, your spiritual ears were open, and then you were able to distinguish what is the right teaching and what is the wrong teaching. Kaya nung natanggap niyo po yung kaligtasan, yung inyo pong espiritual na mga tenga ay nabuksan at nagawa niyo pong makilala kung ano po yung tama dito po sa Biblia. There might be some the brethren who have been attending to the other church for a long time, for more than 10 years or 20 years. Kaya marahil po, mayroon pong mga ilang kapatiran na sila po ay nagsisimba doon po sa kanilang simbahan sa loob po ng 10 taon o 20 taon. Before they get salvation, although they listened to the sermon, there was no problem because they were not able to distinguish. Kaya bago po natin matanggap yung kaligtasan, hindi po nila magawang makilala kung ano po yung tama. But if they really get the salvation, they can distinguish what is the right teaching according to the Bible or what is the wrong teaching. Ngunit nung natanggap po nila yung kaligtasan, magagawa po nilang makilala kung ano po yung tama at maling katuruan po sa Biblia. So we can say, since we get salvation, our spiritual ears were opened. Kaya masasabi po natin, mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, yung ating pong espiritual na mga tenga ay nabuksan. John chapter 10, Sa Juan po, sa chapter 10, John chapter 10, verse 4 and 5. sa Juan po, chapter 10, sa verse 4 po hanggang 5. And 5, okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig, ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Yes, according to this verse, for they know His voice. The sheep of God, they will distinguish. Is that really the voice of the shepherd or not? Kaya po yung mga tupa po ng Diyos, magagawa pa nilang makilala kung yun ba ay tinig ng Diyos o hindi. But if it is the voice of the others, they will not follow. Ngunit kung ito po ay tinig po ng ibang tao, hindi po sila susunod dito. Yeah, verse 5, yet they will be by no means follow or stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Kaya dito po sa verse 5, ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa Kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Yeah, so, since we get salvation, we were able to distinguish what is the really voice of the Son of God, or what is the right teaching according to the Bible. Kaya mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, nagawa po nating makilala kung ano po yung tinig ng kung ano po yung tinig ng Diyos at kung ano po yung tamang katuruan sa Biblia. Yeah. And number 2, the ephata of the eyes. At yung pangalawa po, yung ephata po ng mga mata. Yeah, as I already explained, when we get the salvation, our spiritual eyes also were opened. Gaya po ng aking ipinaliwanag, nang natanggap po natin yung kaligtasan, yung ating pong espiritual na mga mata ay nabuksan din. There are a lot of the stories. Jesus Christ opened the eyes of the blind in the Bible many times. Kaya napakarami pong mga kwento na kung saan ay binuksan po ni Jesus yung mga mata po ng mga bulag. Awit 146. Dito po sa Awit 146. Awit 146, verse 8. Sa Awit 146, dito po sa verse 8. Here, the Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal, iniibig ng Panginoon ang matuwid. Yeah, it was already prophesied. God will open the eyes of the blind.
Kaya ito rin po ay naipropesiya na yung Diyos bubuksan niya po yung mga mata po ng bulag. If you look at Mark chapter 10, there is the story of the Bartimaeus. Who was the Bartimaeus? Bartimaeus, he was the beggar. At the same time, he was also blind. Kaya kung titingnan niyo po sa Marcos chapter 10, naroon po si Bartimeo. Kaya sino po ba si Bartimeo? Siya po ay isang pulubi at sa panahong pagkakataon siya rin po ay bulag. At the time, there were the great multitude of the people. Because the many people, they heard the news, Jesus is passing there. That's why many people gathered there. Kaya po ng mga oras po na yun, napakaraming tao po yung nagtitipon at dahil naririnig po ng mga tao na si Jesus po ay dumaraan doon. Yeah, think about the life of the Bartimaeus. Bartimaeus, he was a blind. At the same time, he also he was the beggar because he was not able to see and then he cannot do anything. Kaya pag-isipan niyo po ito, yung buhay po ni Bartimeo, siya po ay isang bulag at siya rin po ay pulubi dahil hindi niya po dahil siya po ay bulag, wala po siyang magawang anuman. Yeah. His life was really miserable before he met the Jesus. Yung kanya pong buhay ay talagang miserable bago niya po makilala si Jesus. Yeah, only he can do the begging, yeah, in front of the people. Kaya po yung nagagawa niya lamang po ay siya po ay namumulubi lamang po sa mga tao. But when he heard the news, Jesus is passing by there, he came to have a hope. Ngunit nung narinig niya po na si Jesus po ay dumaraan doon, siya po ay nagkaroon ng pag-asa. Because he heard Jesus can heal any kind of the disease or sickness. Dahil narinig niya po na si Jesus, kaya niya pong pagalingin yung kahit na anumang sakit. There were the great multitude of the people, and then many people are pressing at the time. Bartimaeus, he cried out. Kaya po napakarami pong tao yung nagtitipon doon at ng mga oras po na iyon, si Bartimeo po siya po ay sumigaw. Yeah, let's open the Bible, Marcos chapter 10. Tingnan po natin sa Marcos sa chapter 10. Verse 47. Dito po sa verse 47. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Yeah. When he shouted at the first time, maybe because of the great multitude of the people, maybe Jesus Christ was not able to hear properly. Marahil po sa unang pagkakataon na siya po ay sumigaw, dahil po sa karamihan po ng tao, hindi po siya nagawang marinig po ni Jesus. But Bartimaeus, he knew this is the last chance in his life. If he does not catch this chance, he was not able to be saved. Kaya si Bartimeo, nalalaman niya na ito na yung huling pagkakataon, kaya kung hindi niya itong magagawang makuha yung pagkakataon, hindi po siya maliligtas. That's why he shouted again, Son of David, have mercy on me. Kaya nga pumuli po siyang sumigaw at sinabi po niya, anak ni David, mahabag ka sa akin. At the time, other people, they rebuked. Be quiet, why are you so noisy? Kaya marahil ng mga oras po na yun, sinaway po siya ng mga tao, manahimik ka, bakit na napakaingay mo? But Bartimaeus, he did not stop. He cried out. He shouted again. Ngunit si Bartimeo, hindi po siya tumigil, kundi siya po ay lalong nagsisigaw. Yeah. Jesus Christ saw the heart. Kaya si Jesucristo, nakita po niya yung kanyang puso. Yeah, verse 49. Dito po sa verse 49. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling to you. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Yeah. So Bartimaeus, he was able to healed by the grace of the Jesus. Kaya po si Bartimeo, siya po ay napagaling sa pamamagitan po ng biyaya po ni Jesus. Before he met the Jesus, his life was really miserable. He was the blind and also he was the beggar.
Kaya bago po niya makilala si Jesus, yung kanya pong buhay ay miserable, siya po ay isang pulubi at siya po ay isang bulag. But by the help of the Jesus, he was able to open his eyes. Ngunit dahil po sa tulong po ni Jesus, nagawa niya pong mabuksan yung kanyang mga mata. When Jesus called him, he threw away his garment and then followed him. Nang siya po ay pinagaling po ni Jesus, kanya pong itinapon yung kanyang mga balabal. And after he opened his eyes, he also followed Jesus. At pagkatapos po na mabuksan yung kanya pong mga mata, siya rin po ay sumunod kay Jesus. Verse 51 and 52. Dito po sa verse 51 at 52. Mark chapter 10, verse 51, 52. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabing na lalaking bulag, "Raboni, ibig kong muling makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Of course, Jesus knew what Bartimaeus really desires. Siyempre po, alam po ni Jesus kung ano po yung talagang ninanais po ni Bartimeo. But he wanted to check and then he asked it again. Ngunit gusto niya po itong suriin at siya po ay muling nagtanong sa kanya. What do you want me to do for you? Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? He answered, the blind man, Bartimaeus, he answered, "Rabboni, that I may receive my sight." Kaya sumagot po yung lalaking bulag, "Raboni, ibig kong muling makakita." I really wanted to see. Gusto ko ulit na makakita. So when we really desire, God will also help us. Kaya kung talagang ito po ay ating ninanais, tayo rin po ay tutulungan ng Diyos. Through the story of this Bartimaeus, also we need to think about, there are so many people who are like this Bartimaeus. They are miserable. Their life is really miserable. Kaya sa pamamagitan po ng kwento po ni Bartimeo, napakaraming tao po na katulad po ni Bartimeo na yung kanila pong buhay ay talagang miserable. Here in the Philippines, there are so many people. They do not know what is the real truth, and they are wondering. Kaya dito po sa Pilipinas, napakaraming tao po, hindi po nila alam kung ano po yung tunay na katotohanan at sila po ay nagpapalaboy-laboy. We have a responsibility to bring them in front of our Lord Jesus so that they can also open their eyes. Kaya dapat din po, mayroon din po tayong responsibilidad na dalhin po natin sila sa harapan ni Jesus upang mabuksan din po yung kanilang mga mata. If we really understand the meaning of the ephata of the eyes, we will do our best to evangelize many lost souls. Kaya kung nagagawa po nating maunawaan kung ano po yung ibig sabihin ng ephata na mga mata, magagawin din po nating ating makakaya na mag-evangelize po ng ibang mga tao. Verse 52 says, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and then followed Jesus on the road. When Bartimaeus, when he opened his eyes, what did he do? He followed Jesus from the moment. Kaya po nang nabuksan po yung mga mata po ni Bartimeo, ano po yung kanyang ginawa? Kaagad po siyang sumunod kay Jesus. If you look at John chapter 9, also there is also another story of the blind man. Kaya kung titingnan nyo rin po sa Marcos chapter 9, naroon din po yung kwento po ng isang lalaking bulag. Jesus told the blind, go and wash in the pool of the Siloam. And when he washed his eyes, he was able to open his eyes. Kaya po nang sinabi po ni Jesus na pumunta po siya doon po sa Siloam, siya po ay nagugas at nabuksan po yung kanyang mga mata. He went and washed it and came back seeing. At siya po ay nagugas at bumalik po siya na nakakakita. In the Bible, there are so many stories. The blind, they open their eyes. Kaya dito po sa Biblia, napakarami pong mga kwento na kung saan yung mga bulag po ay muli pong nakakita. This summer retreat, we will invite many newcomers, those who are not saved. Kaya dito po sa summer retreat na ito, dadalhin po natin yung maraming mga baguhan na hindi pa po naliligtas. Their spiritual eyes and the spiritual ears were closed. Kaya yung kanila po mga espiritual na mga mata at tenga ay sarado. They were not able to hear the voice of the Son of God. That's why they were not able to be saved. Hindi po nila naririnig yung tinig po ng anak ng Diyos, kaya hindi po sila naliligtas. Their spiritual ears, spiritual eyes also closed. That's why they were not able to see the spiritual things.
At yung kanila din pong espiritual na mga mata ay sarado, kaya hindi din po nila nakikita yung espiritual po na mga bagay. If we really understand what Jesus Christ did while he was staying in this world, we also should follow his work. Kaya kung naunawaan po natin kung ano po yung ginawa po ni Jesus habang siya po ay nananatili sa mundong ito, susundin po natin kung ano po yung kanyang ginawa. When we invite the many newcomers, if they attend the summer retreat, they will open their spiritual eyes, and also they will open their spiritual ears so that they can be saved. Kaya kapag dinala po natin yung mga baguhan at sila po ay dumalo sa summer retreat, yung kanila po mga espiritual na mga mata at tenga ay mabubuksan at sila po ay maliligtas. And number 3, the ephata of heart. At yung pangatlo po, ang ephata ng mga puso. What does it mean? Our heart also should be opened. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung ating pong mga puso ay dapat po na mabuksan. When we evangelize the unsaved people, we will pray, Lord, please open his heart so that he will be saved. Kaya kapag tayo po ay nag-evangelize sa ibang mga tao, tayo po ay nananalangin, Panginoon, buksan mo yung kanyang puso upang sila rin ay maligtas. If we read the Bible, we can also understand how the Holy Spirit helped the people open their heart to be saved. Kaya kung babasahin po natin yung Biblia, maunawaan po natin kung paano po tinutulungan ng Espiritu Santo yung mga puso ng mga tao upang sila po ay maligtas. Okay, let's open our Bible. Gawa, Act chapter 16, verse 14. Buksan po natin sa Gawa, chapter 16, sa verse 14. Act chapter 16, verse 14. Gawa, chapter 16, verse 14. Dito po sa Gawa, chapter 16, sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Thyatira at isang mangangalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Here in this verse, God opened the heart of the Lydia. So, she heard from the Apostle Paul, that's why she was able to be saved. Kaya dito po, makikita po natin na binuksan po ng Diyos yung puso po ni Lydia at siya po ay nakinig mabuti sa sinasabi po ni Pablo at siya po ay naligtas. Whenever we invite some people, we will also experience. Without help of the Holy Spirit, they cannot be saved. Kaya kapag tayo rin po ay nag-iimbita ng mga tao, nararanasan din po natin na kung wala po yung tulong ng Espiritu Santo, hindi rin po sila maliligtas. Whenever they listen to the Word of God, first, they should open their heart. Kaya sa tuwing sila po ay nakikinig sa salita ng Diyos, una po, dapat po nilang buksan yung kanilang mga puso. What is the role of the Holy Spirit? Holy Spirit helps us to open our heart. Kaya ano po ba yung tungkulin ng Espiritu Santo? Yung Espiritu Santo po yung tumutulong sa atin na buksan po yung ating mga puso. And also Holy Spirit helps us to realize what is the real meaning of the Word of God. At yung Espiritu Santo din po yung tumutulong sa atin upang maunawaan po natin yung tunay po na kahulugan ng salita ng Diyos. Without help of the Holy Spirit, nobody can be saved. Kung wala po yung tulong ng Espiritu Santo, wala pong sino man yung maliligtas. Why the summer retreat is very important? Bakit po ba yung summer retreat ay napakahalaga? As the Bible says, as our Lord said, 2 or 3, those who were saved, they gather together, I will be there. There is the promise of God. Kaya gaya po na sinasabi ng Biblia, kung yung 2 o 3 mga naligtas ay nagtitipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. But when the many brothers and sisters, they gather together in the name of our Lord Jesus, we can experience the great works of God. Ngunit kung maraming brothers and sisters po ay nagtitipon po sa pangalan ng Panginoon, mararanasan po natin yung dakilang gawa po ng Diyos. We believe Holy Spirit strongly will work through the summer retreat. Tayo po ay naniniwala na yung Espiritu Santo ay malakas pong kumikilos sa summer retreat. Because many brothers and sisters, they gather together and they cooperate one another with the one mind in order to evangelize many lost souls. Dahil maraming brothers and sisters po, sila po ay nagtitipon at sila po ay nagkakaroon ng isang isipan upang makapag-evangelize po ng maraming tao. That's why
this summary retreat is very good chance to evangelize many lost souls. Kaya nga po ito pong summer retreat ay napakagandang pagkakataon upang makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. Our heart also should be open toward the Word of God. Yung atin pong mga puso ay dapat din po na mabuksan sa salita po ng Diyos. So, if you look at Luke chapter 24, when Jesus Christ resurrected, he appeared in front of the disciples. Kaya kung titingnan po ninyo sa Lucas chapter 24, nang muling mabuhay po si Jesus, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Yeah, let's open the Bible, Luke chapter 24. Tingnan po natin sa Lucas sa chapter 24. Luke chapter 24, verse 45. Sa Lucas po, chapter 24, sa verse 45. And he opened their understanding, and they might comprehend the scripture. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Yeah, he opened their understanding. Yeah, he opened their heart, and they might comprehend the scriptures, the meaning of the Bible. Kaya binuksan po niya yung kanilang mga pag-iisip, yung kanilang mga puso, upang maunawaan po nila yung mga kasulatan, yung Biblia. Yeah. While we are listening to the sermon, and also while we are reading the Bible, by the help of the Holy Spirit, we can understand what is the real meaning. Kaya habang tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos at habang tayo po ay nagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, maintindihan po natin yung ibig sabihin nito. And also, our heart should be open for preaching the gospel. At isa pa po, yung ating pong puso ay dapat din po na mabuksan sa pangangaral ng Ebanghelyo. If you look at Acts chapter 7, there is the martyr of the Stephen. The Stephen, he was martyred by the Jewish people. Kaya kung titingnan po ninyo sa Gawa chapter 7, si Esteban po, siya po ay naging martir siya po ay naging isang martir. After Stephen was killed by the Jewish people, was stoned, the disciples, they were scattered because there were great persecution in Jerusalem. Kaya pagkatapos po na patayin po si Esteban, pagkatapos po na siya po ay pagbabatuhin ng mga Hudyo, yung mga alagad po sila po ay nagkalat dahil po sa matinding pag-uusig doon po sa Jerusalem. When the disciples they scattered in different places, what did they do in their area? Kaya nang ikinalat po yung mga alagad, ano po yung ginawa po ng mga alagad sa kanilang mga lugar? According to the Bible, they also preached the gospel there. Kaya ayon po sa Biblia, ipinangaral din po nila yung ebanghelyo doon. Yeah. But if you look at Acts chapter 11, at the first time, the disciples, they only focused on the Jewish people. They preached the gospel Jews only. Ngunit kung titingnan po ninyo sa Gawa chapter 11, yung mga alagad, sila po ay nakatuon lamang po ng pansin sa pangangaral po ng ebanghelyo doon po sa mga Hudyo lamang. Okay, let's open our Bible, Acts chapter 11. Tignan po natin sa Gawa chapter 11. Acts chapter 11, Sa Gawa po, chapter 11. verse 19. Dito po sa verse 19. Babasahin ko po. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Yeah, here, preaching the word to no one but the Jews only. Yeah, they only focused on Jewish people. Kaya sila po ay nakatuon lamang po sa mga Hudyo. What does it mean? At the first time, the disciples, their heart was not open. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Sa unang pagkakataon din po, yung puso po ng mga alagad ay hindi din po nabuksan. Yeah. Ephata of heart is very important. We have the heart for preaching the gospel. There should not be any distinctions. Kaya po, yung ephata po ng puso, ito rin po ay napakahalaga sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Dapat po dito ay wala pong pinipili. Yeah. For example, when you are trying to evangelize other people, only if you choose some people, some specific person, that is not the God's will.
Halimbawa po, kapag kayo po ay nag-evangelize ng ibang mga tao, kung pinipili nyo lamang po yung ilang mga tao, hindi po ito kalooban ng Diyos. Yeah, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang Diyos po ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating po sa pagkakilala ng katotohanan. For example, if someone wanted to evangelize only the rich people, and then how the difficult people they can be saved? Kaya halimbawa po, kapag yung isang tao gusto niya lamang na maligtas yung mga mayayaman tao, kung ganoon, paano maliligtas po yung mga mahihirap na tao? Yeah, we know how the Philippine church was started at the first time. Kaya alam po natin kung paano po nag-umpisa yung mga iglesia po dito po sa Pilipinas. If the Korean only focused on the Korean to evangelize the Koreans, how the Philippine church was started? Kung yung mga Koreano po ay nakatuon lamang po ng pansin sa mga Koreano, paano po mag-uumpisa yung mga churches dito po sa Pilipinas? Yeah. So, at the first time, Korean also, they are trying to evangelize the Filipino. That's why the Philippine brothers and sisters, they were able to be saved. Kaya po yung mga Koreano, sila rin po ay nangaralang ebanghelyo sa mga Pilipino at yung ilang mga Pilipino rin po ay naunawaan po yung ebanghelyo. Yeah, that was the beginning of our Philippine Life for Mission. But as of now, by the grace of God, yeah, we were able to establish more than 100 churches here in the Philippines. Kaya yun po, doon po nag-umpisa yung Philippine Life for Mission. Ngunit sa ngayon po, tayo po ay nakakapagtayo na marami mga churches at nasa higit 100 na po na mga churches yung ating naitatayo. So our heart should be open. Yeah. So many brothers and sisters, they also brought their gospel to their province, their hometown. Kaya yung ating pong puso ay dapat din po na mabuksan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya yung ilang mga puso po ng mga brothers and sisters ay dinala po nila yung Ebanghelyo sa kanilang mga probinsya. Yeah, Bicol region, or Mindanao, or Bisaya, yeah, many different places. Kaya doon sa Bicol region, sa Mindanao, at sa iba pang marami pang mga lugar. Their hearts were open for the many other area. Kaya po yung kanila pong bukas po yung kanilang mga puso para po sa pangangaral ng Ebanghelyo sa kanilang mga lugar. So, also, we should remember our heart also should be open to use the material things for preaching the gospel. This is also very important. At dapat din po natin tandaan, yung ating pong puso ay dapat din po na maging bukas para po gamitin yung mga material na mga bagay sa pangangaral po ng Ebanghelyo. We know this very well. If there was not help of the Korean church, the Philippine church was not able to grow like this. Kaya alam na alam po natin ito, kung wala po yung tulong po ng mga churches sa Korea, hindi po lalago ng ganito yung Pilipinas. When we construct the Tahal Galilee Retreat Center, yeah, we need a big amount of the budget to construct the retreat center. But by the help of the Korean church, yeah, we were able to construct the retreat center. Kaya po nang tinayo po natin yung retreat center, kinakailangan po natin ng malaking halaga ng budget para maitayo po ito. At sa pamamagitan po ng tulong ng mga Korean churches, nagawa po nating maitayo yung retreat center. Yeah, Manila Central Church also, right? In order to construct the church building, yeah, Korean church brethren, they gave the offering and they helped a lot. At maging yung pagtatayo po ng Manila Central Church, maging yung mga kapatiran po sa Korea, sila rin po ay tumulong sa pagtatayo po nito. But think about, if the Korean brothers and sisters, their heart were closed for preaching the gospel, or here in the Philippines, how they can give the offering. Kaya kung pag-isipan niyo po ito, kung yung puso po ng mga Korean, ito po ay sarado sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa Pilipinas, paano nila magagawang magbigay ng offering? Yeah, we already know this very well. Korean brethren, they gave us the full support, yeah, for preaching the gospel here in the Philippines. Kaya alam na alam po natin ito na yung tulong yung mga Korean at sila po ay buong suporta na tumutulong para po sa Pilipinas. Yeah, during the COVID-19, when the Filipino brothers and sisters had the difficulties financially, they also send us offering for the relief goods. Kaya maging nung panahon po ng COVID-19, yung mga kapatiran po ay nasa financial po na problema, sila rin po ay tumulong sa pamamagitan po ng mga relief goods. Yeah, by the help of the Korean brethren, yeah, our
Philippine churches is growing continuously. Kaya sa pamamagitan po ng tulong ng mga kapatiran sa Korea, yung ating po mga churches sa Pilipinas, ito rin po ay lumalago. 2 Corinthians chapter 8, Sa ikalawang Korinto po, sa chapter 8, verse 5, dito po sa verse 5, 2 Corinthians chapter 8, verse 5. sa ikalawang Korinto po, sa chapter 8, sa verse 5, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yeah. Here, Macedonia church brethren, although they were not enough, they also, a lot of the difficulties, they are also poor, but they opened their heart to support the brothers and sisters who are experiencing difficulties. Kaya dito po, maging yung mga kapatiran po sa Macedonia, nang sila po ay nasa kahirapan at sila po ay may hirap lamang, ngunit sila po ay buong suportang tumulong doon po sa mga kapatiran. Yeah, if you look at verse 2, that in a great trial of the affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Kung titinan po ninyo sa verse 2, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. When we join in the preaching the gospel, it is not a matter of the rich people or poor people. Whether you are rich or poor, it does not matter. If you really open your heart for the preaching the gospel, you can join together and you can help also. Kaya kung tayo po ay nakikilahok sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po mahalaga kung ikaw po ay mayaman o mahirap, kung meron ka pong puso na tumulong, ikaw rin po ay makikilahok sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Yeah. Through the example of the Macedonian church brethren, in the middle of the deep poverty, they opened their heart and then they helped the other brethren. Kaya doon po sa mga kapatiran na Macedonia, dahil po sa matinding kahirapan, sila rin po ay tumulong po sa mga kapatiran. So, for this summer retreat, in order to evangelize many lost souls, also, it will cost a lot because we need to rent the many buses. Only the bus, for the bus transportation, more than 250,000 pesos. And also, many newcomers, the registration fee, that will be also some burden. Yeah. Kaya tayo sa summer retreat po na ito, tayo rin po ay gagastos ng malaki, kaya tayo po ay rerenta ng bus at nagkakahalaga po ito ng 250,000 at napakarami po mga registration din po ng ating mga newcomers. But I believe the Manila Central Church brethren, we have the Epatha of heart. Our heart will be open for preaching the gospel. So it's not difficult. Ngunit ako po ay naniniwala na marami pong Manila Central Church na mga kapatiran, tayo rin po ay merong Epatha ng puso na bukas po yung ating puso para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Okay, let's go back to Mark chapter 7. Balikan po natin sa Marcos chapter 7. Verse 34, 35. Dito po sa verse 34 at 35. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephatha, na nangangahulugang mabuksan, agad nabuksan ang kanya mga tenga, nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Now you may clearly understand what is the meaning of the Ephatha. Ephatha, be opened. So, number 4, the Ephatha of mouth. If you look at verse 35, immediately his ears were opened and the impediment of his tongue was loosed and he spoke plainly. Kaya sumunod naman po, yung pang-apat po, Ephatha po ng bibig. Kaya kung tininan po natin sa verse 35, agad nabuksan ang kanyang mga tenga, nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalita ng malinaw. As I already explained, usually deaf cannot also speak because they cannot hear.
Kaya gaya po ng aking ipinaliwanag, kadalasan po sa mga bingi, hindi po sila nakakarinig at hindi rin po sila nakakapagsalita. That's why this deaf also, he had impediment the speech. Kaya po ito pong bingi po na ito, siya rin po ay merong kapansanan sa Yeah, pagsasalita. the impediment of his tongues. Kaya siya rin po ay nakalagpo yung tali ng kanyang dila. But when his ears was open, yeah, his tongue also loosed, and he was able to speak clearly. Ngunit nung nabuksan po yung kanyang mga tenga, nakalagpo yung tali ng kanyang dila at siya po ay nakapagsalita ng malinaw. Yeah, what does it mean? If our spiritual eyes and the spiritual ears were really open, our mouth also will be open. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Kung mabubuksan po yung ating mga spiritual na mga mata at tenga, yung ating pong mga dila ay mabubuksan. Yeah, there are many examples. Among the born-again Christians, before they get salvation, they are very silent, and also they are introvert type personality. Kaya napakarami pong mga halimbawa nito, yung ilang pong mga tao, bago po sila maligtas, sila rin po ay mga tahimik at sila po ay mga introvert. But since they get salvation, they are changed Ngunit nung matanggap po nila yung kaligtasan, sila po ay nabago. because they open their mouths and then they try to evangelize other people. Dahil binuksan po nila yung kanilang mga bibig at sila po ay nag-evangelize ng ibang mga tao. Yeah, it is natural, right? When before we were not able to hear, our ears, we were spiritually deaf. We were not able to hear. Kaya noon po, tayo po ay espiritual na mga bingi, hindi po tayo nakakarinig. And also we are spiritually blind. We were not able to see the truth. At tayo rin po ay espiritual na mga bulag, hindi po natin nakikita yung katotohanan. But when our spiritual eyes and spiritual ears were open, we can preach the Word of God. Ngunit nung nabuksan po yung ating espiritual na mga mata at tenga, nagawa din po nating maipangaral yung salita po ng Diyos. We know the story of the Samaritan woman according to the John chapter 4, right? Kaya alam po natin yung kwento ng babaeng Samaritana, ayon po dun sa Juan chapter 4. Yeah, because of her sinful life, she does not want to reveal herself in front of other people. Dahil po sa kanyang personal po na buhay, ayaw niya pong ipahayag yung kanya pong sarili sa ibang mga tao. That's why in the noon, yeah, she came to the well to get the water. Kaya nga po, siya po ay pumunta doon po sa balon upang kumuha po ng tubig. Because she does not want to see other people. Dahil ayaw niya pong makita ng iba pong mga tao. But when she realized Jesus is Messiah, when she come to know the truth, she returned to the place, Belize, and then shouted, "Come and see." Ngunit nang nakilala niya po si Jesus na siya po yung Mesiyas, siya po ay bumalik sa kanyang lugar at sinabi po niya sa mga tao, "Halika kayo at tignan ninyo." Let's open the Bible, John chapter 4. Tingnan po natin sa Juan, sa chapter 4. Verse 28 and 29. Dito po sa verse 28 at 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, "Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa, ito na nga kaya ang Kristo?" Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Yeah, she found the Christ. She met the Christ, Messiah. That's why she returned to her place and then shouted the people. Kaya nga po, nagawa niya pong matagpuan si Kristo at nakilala niya po si Kristo, kaya sumigaw po siya doon po sa mga tao. Yeah, we can say her mouth is opened. Kaya masasabi po natin na yung kanya pong mga bibig ay nabuksan. Yeah, what about our brothers and sisters? If we really get the salvation, we will open our mouth to preach the gospel. Kaya paano naman po yung ating mga brothers and sisters, kung talagang natanggap po natin yung kaligtasan, bubuksan po natin yung ating mga bibig sa pangangaral po ng Ebanghelyo. If you look at Matthew chapter 4, disciples, the Peter and John also, Jewish people, they persecuted
not to speak in the name of Jesus. Kaya kung titingnan po ninyo sa Gawa chapter 4, maging yung mga alagad po, sina Pedro, ipinagbawal din po sila na sabihin po yung pangalan ni Jesus. But this is the answer from the Peter and John, Act chapter 4. Ngunit ito po yung naging sagot po ni Pedro at ni Juan, ayon po dito po sa Gawa sa chapter 4. Okay, let's open the Bible. Gawa chapter 4, verse 20. Buksan po natin sa Gawa, chapter 4 sa verse 20. Verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Yeah, for we cannot first speak the things which we have seen and heard. Yes, disciples, they saw and also they heard from the Lord. Kaya po yung mga alagad, nakita po nila at narinig din po nila ito mula sa Panginoon. Although the Jewish religious, the leaders persecuted them not to speak in the name of Jesus, they were not able to keep silent. Kaya kahit na sila po ay inusig po ng mga relihiyosong tao, na sila po ay pinagbawalan na magsalita sa pangalan ni Jesus, ngunit hindi po sila nanahimik. Yeah, it is true. We also became the disciple of our Lord Jesus Christ since we got salvation. Kaya ito rin po ay totoo, na tayo rin po ay naging alagad ni Jesus nung natanggap po natin yung kaligtasan. If we keep silence, nobody can be saved. Kung tayo po ay mananatiling tahimik, wala pong sino man yung maliligtas. What's the reason why God saved us first among your family members? Ano po ba yung dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos sa ating mga kapamilya? Yeah. If you keep silent, how your family members can be saved? Kung mananatili ka pong tahimik, paano maliligtas yung mga kapamilya mo? Yeah. That's why epatha of mouth is very important. Since we get salvation, our mouth also should be open. Kaya po yung ephata po na bibig, ito rin po ay napakahalaga. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, dapat din po na mabuksan yung ating bibig. Yeah. As you know well, from this April 17 to 19, during the Holy Week, we are going to conduct the Batch 2 summer retreat. Gaya po ng nalalaman ninyo, mula po sa April 17 hanggang 19, sa mahal po na araw, tayo po ay magdadaos ng ating batch 2 na summer retreat. Yeah, we have a visitation in each cell group in order to encourage the members and also in order to invite the many newcomers. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng visitation sa bawat cell group upang hikayatin po yung mga membro at mag-imbita po ng mga tao. But all brothers and sisters, we should join in the works of God together. Ngunit lahat po ng mga brothers and sisters ay dapat po na lumahok sa gawain po ng Diyos. Yeah. In order to accomplish the great works of God through our church. Upang magawa po nating matupad yung gawain po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating church. What is the slogan of this year? Ano po ba yung slogan po natin sa taon po na ito? Ephesians chapter 3 verse 20. The power of God that works in us. Doon po sa Efeso chapter 3 sa verse 20, ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa amin. Yeah. We believe the power of God works in us. Tayo po ay naniniwala na yung kapangyarihan po ng Diyos ay gumagawa po sa atin. Okay, let's open the Bible. Ephesians chapter 6. Buksan po natin sa Efeso sa chapter 6. Yeah, one more verse. Ephesians chapter 6. Dito po sa Efeso sa chapter 6. Verse 19. Dito po sa verse 19. Yeah, verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yeah. And for me, the utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known my mystery of the gospel, the mystery of gospel. Yeah, Apostle Paul also asked the Ephesian church brethren to pray for him, to open his mouth boldly to preach the gospel. Kaya maging si Apostol Pablo, siya rin po ay huminging ng pananalangin para po sa mga kapatiran ng Efeso na mabuksan niya po yung kanyang bibig upang ipahayag po niya na may katapangan yung hiwaga po ng Ebanghelyo. Okay, so today, according to this Mark chapter 7, we have received some lessons through the epatha.
Kaya ngayong araw po, ayon po sa Marcos chapter 7, tayo po ay nakatanggap ng mahalagang aral ayon po dun sa Ephata. So, I already explained ephata of the ears, ephata of eyes, and ephata of heart. Kaya ipinaliwanag ko na po yung Ephata ng mga tenga, Ephata ng mga mata, at yung Ephata po ng puso. And finally, ephata of mouth. At sa huli, yung Ephata ng bibig. So, if we really practice what we learn, we can please God through our Christian life. Kaya kung isa sa buhay po natin, kung yung ating pong natutunan, magagawa po nating mabigyang lugod po yung Diyos sa ating mga buhay. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you for giving us this precious opportunity to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ito pong mahalagang pagkakataon na makapakinig po ng iyong salita. Today we have received some important lessons through the word of the ephata according to Mark chapter 7. Ngayong araw po, kami po ay nakatanggap ng mahalagang aral ayon po sa salitang Ephata, ayon po sa Marcos chapter 7. Especially we are praying for incoming our batch to summer retreat from April 17 to 19. Lalong-lalo na po, kami po ay nananalangin para po sa aming batch 2 na summer retreat mula po April 17 hanggang 19. Let us do our best to preach the gospel to the lost souls. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. Let us have one mind and cooperate to one another in order to accomplish the will of God through our church. Gawin nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang magawa po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.